Mga ka-recap, kung gusto nyo ang mga ganitong content about time travel and sci-fi, huwag kalimutan mag-subscribe at i-like ang video na ito upang magganahan ako sa pag-upload ng mga bagong videos at sabay-sabay tayo mag-enjoy. Halika, simulan na natin! Ang simula ng pelikula ay itinakda sa Berlin noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ang Führer na si Hitler ay kasama ang isang behavior coach na nagngangalang Keppel. Ipinahayag ni Hitler ang kanyang hindi pagsang-ayon sa paraan ng pagbati ng mga tao kay Keppel. Nagreklamo siya na kahit lipas na sa uso ang Nazi salute, nararapat pa ring itaas ng mga tao ang kanilang kamay hanggang pulso at magpakita ng galang. Pagkatapos nito, isinalaysay niya na nagawa na niya ang lahat ng makakaya ng isang tao upang wasakin ang pundasyon ng kaaway na lumapastangan sa kanilang lupain. Hindi niya maunawaan ang patuloy na pag-iral ng mga Aleman at ikinababahala niya na narito pa rin siya. Sa sumunod na eksena, nagising siya sa lupa sa isang lugar sa loob ng kagubatan. Pagtingala niya sa langit, napansin niyang wala ang mga eroplanong pandigmaan ng kaaway at inisip niyang maaaring nagpapahinga lamang ang mga ito. Biglang may isang bola na tumalbog papunta sa kanya at huminto sa tabi niya. Bumangon siya at nagtungo sa isang gusali sa kabila ng mga palumpong. Doon, nilapitan siya ng tatlong batang nagtatanong kung siya ay ayos lang. Tiningnan sila ni Hitler at inisip na sila ang kinabukasan ng bansa. Tinanong niya ang direksyon patungo sa kalsada. Sa sandaling iyon, kinukunan ng video ng isang reporter na nagngangalang Fabian Sawatsky ang mga bata gamit ang kanyang kamera. Makikita si Hitler sa malayong bahagi ng screen. Pinulot niya ang kanyang sombrerong militar at sinabi sa sarili na dapat siyang pumunta sa bunker ng Führer. Pagdating ni Hitler sa kalsada, namangha siya sa mga taong sumasakay sa mga monowheel na bisiklata. Napansin niyang kinukunan siya ng litrato ng mga tao at sinabi niyang kahit na wala na ang mga guho, tila nabaliw naman ang mga tao. Nahawakan niya ang isang makabagong kotse at tinanong ang sarili kung siya ba ay nakoma at nakaligtaan ang tagumpay. Napagtanto niyang hindi niya lubos na nauunawaan ang kanyang sitwasyon at pinaalahalanan ang sarili na mangalap pa ng impormasyon. Tinanong niya ang isang lalaki tungkol sa lokasyon ng chancellery, ngulit sa halip ay humingi ito ng litrato. Nabahala siya sa mga flash ng kamera habang palapit ng palapit ang mga tao upang magpa-picture. Nalilito sa mga kakaibang pangyayari sa paligid, napagpasahan niya na may malaking bagay na nagkamali sa lugar na ito. Habang naglalakad palayo si Hitler, nakakita siya ng isang babaeng nagsasalita ng Aleman sa kanyang telepono. Lumapit siya at tinanong ang kasalukuyang petsa, ngulit natakot ang babae at inisprayan ng kanyang mga mata. Napasigaw si Hitler sa sakit habang namumula ang kanyang mga mata at lumabo ang kanyang paningin. Natisod siya at nagtungo sa isang tindahan ng dyaryo sa malapit. Nagulat siya nang makita ang petsang Oktubre 3, 2000 na nakasulat sa pahayagan at agad na bumagsak sa lupa. Samantala, sa ibang lugar, pinuri ng boss ng isang stasyon ng TV na si Kerner si Gustav Christoph Sensenbrink sa kanyang mahusay na trabaho bilang deputy head. Nagmungkahi siya ng mas mataas na posisyon, ngunit sa halip ay inanunsyo ang isa pang empleyado na si Miss Katia Bellini bilang managing director. Dahil dito, nabigla at nadismaya si Christoph. Pumasok siya sa kanyang opisina at ibinuhos ang galit sa isang nahihirapang filmmaker na si Fabian. Sa kabila ng mga pagsusubok ni Fabian na kumbinsihin ang kanyang boss, siya ay sinisabak at pinalabas ng mga gwardya. Makalipas ang ilang sandali, nagising si Hitler sa tindahan ng dyaryo at tinanong ang may-ari tungkol sa petsa. Kinumpirma nitong tunay ngang 2014 na daw. Isang nalilitong Hitler ang nagtanong kung siya ba ay dinukot ng tindero at pinaghinahalaan ito na pakana ng lihiming serbisyo ng kaaway. Tinakot niya si tindero na papatayin niya ito kung nagtatrabaho ito sa kaaway, ngunit sa halip ay binigyan siya ng tsokolate. Matagal na hirap, binuksan ni Hitler ang tsokolate at inamoy ito. Idiniklara niya na ito ay industrial na pinisres na butil at tinanong kung may kakulangan pa rin ba ng tinapay. Tinanong ng tindero si Hitler kung may kinukunan bang documentary sa malapit. Inakala niyang siya ay isang aktor. Sinabi rin ng tindero na kamukha niya mismo ang Führer, na sinagot ni Hitler na siya nga ang Führer.
Pagkatapos nito, nakita ni Hitler ang isang pahayagang Turkes at tinanong kung may Stormer o Panzer bar ang tindero. Sinabi ng tindero na mas marami siyang customer na Turkes. Namangha si Hitler sa presensya ng mga Turkes sa Berlin. Sinimulan niyang mangalap ng impormasyon mula sa pahayagan. Habang binabasa ito, inaakala niyang hindi niya napanalunan ng digmaan at napunta ang Alemanya sa mga kamay ng mga babaeng walang kakayahan at walang karisma. Ipinagluluksa niya rin ang pag-iral ng Poland at tinapos ang pagninilay na ang digmaan ay isang ganap na pag-aaksaya. Samantala, pinapanood ni Fabian ang kanyang video report tungkol sa soccer at umiiyak ng lungkot dahil siya ay sinisabak. Pinakalma siya ng kanyang ina at pinatigil ang video nang mapansin nitong si Hitler sa likuran. Natuwa si Fabian sa pagkatuklas ng isang taong kamukhang-kamukha ni Hitler. Balik sa tindahan, pinakiusapan niyang tindero si Hitler na iligpit ang dyaryo at tumayo labas. Nagreklamo si Hitler sa pag-uutos na magtrabaho. Iminumungkahi ng tindero na linisin ni Hitler ang kanyang mga damit dahil mabaho na ito. Pumunta siya sa isang laundry shop at pinakiusapang linisin ang kanyang uniforme. Tinanong niya kung may kapalit na uniforme dahil hindi siya maaaring maglakad ng nahubad. Hindi pa nauunawaan ni Hitler na nasa makabagong Alemanya na siya at hindi na malaking issue ang kahubaran. Sa susunod na eksena, makikita siyang naglalakad patungo sa news seller na nakasuot ng jeans at sweater. Samantala, natagpuan siya ni Fabian at hinihintay niya siya sa tindahan. Pagkita niya, namangha siya sa itsura niya at tinanong kung maaari ba siyang kunan ng pelikula habang nagmamarcha siya sa modernong Alemanya. Pumayag siya. Kumuha siya ng kaunting pera at kotse ng kanyang ina at sinimulan ang kanilang paglalakbay. Napunta sila sa isang hotel kung saan namangha si Hitler sa telebisyon. Pagpasahan niyang pag-usapan ng politika sa presentasyon ni Fabian. Nagtungo sila sa iba't ibang lugar at tinanong ang mga tao tungkol sa kanilang pananaw sa politika. Matapos ang mga panayam, napansin ni Hitler na kaunti lamang ang naging epekto ng demokrasya sa mga tao habang siya ay wala. Nakakita ng hindi pagkakasiya at pinipigilang galit sa mga tao na nagpapaalala sa kanya ng dekadang 1930s. Ikinuwento ng mga tao ang problema ng imigrasyon na nagpatibay sa paniniwala ni Hitler na hindi gumagana ang paghalo ng mga lahi. Pagkalaon, tinanong ni Fabian ang pinanggalingan ng kanyang kakaibang bigote. Sinabi ni Hitler na ginupit niya ito para magkasya sa gas mask. Pagkalaon, napunta sila sa isang bukid kung saan nakagat si Hitler ng aso. Galit na galit siya at binaral ang aso. Pinagalitan siya ni Fabian at inagaw ang barel. Habang nagpatuloy ang biyahe, naubusan ng pera si Fabian ngunit nakaisip siya ng plano at hinikayat ang mga dumaraan na magpaguhit ng sketch kay Hitler. Ipinakita ni Hitler ang kanyang malikhaing side sa pagguhit ng mga mapanuksay na larawan na ikinatuwa ng mga tao at binayaran nila. Matapos makalikom ng sapat na pera, nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay. Pagbalik sa lugar, ipinakita ni Fabian ang clip ni Hitler kay Christoph na marami ng views dahil in-upload ito sa internet. Hamang si Christoph sa dami ng nanood at tinanong ang pangalan at contact number ni Hitler. Matapos silang magkita, inakala ni Christoph na baliw si Hitler at inutusan si Fabian na ilayo si Hitler. Bago umalis, pumasok si Hitler sa opisina ng direktor at hiniling kay Bellini na iligtas ang Alemanya kasama niya. Naintriga si Bellini at tinanong ang kanyang plano. Agad niyang inutusan ng assistant na maghanda ng tamang TV format para ipalabas ang Führer. Pagkatapos nito, tinakot ni Fabian si Christoph na ibaip-halikan niyang trabaho kung hindi ay aalisin niya si Hitler. Dahil dito, ginawa siyang kitchen boy ni Christoph na may pangakong ipopromote siya kapag may bakanteng editorial posisyon. Makalipas ang ilang panahon, binigyan si Hitler ng mesa sa TV studio at tinawag si Kromayer para tulungan siya sa paggamit ng computer. Naalala ni Hitler ang mga computer noong kanyang panahon at itinuring ang imbensyong ito sa bilang isa sa pinakamadaganda. Sinubukan ni Kromayer na irehistro si Hitler para sa email, ngunit ipinalam sa kanya na may gumagamit na ng kanyang pangalan. Umungol si Hitler dahil may nagnakaw ng kanyang pangalan at sinabi kay Kromayer na gamitin na lamang ang New Reichs Chancellery dahil gusto niya ito.
May plano si Christoph na isali si Hitler sa isang live comedy show na pinamagatang "Wow, Dude!". May sama pa rin sa loob si Christoph dahil si Bellini ang napromote imbes na siya, kaya balak niyang lumikha ng problema para rito. Nais niyang dalhin ng rasismo sa usapan sa pamamagitan ng mga mapanuyang biro tungkol sa mga Hudyo at tuluyang ipahiya si Hitler. Nagsimula ang palabas at tinawag ng host na si Witzigmann si Hitler sa entemblada. Nagbulong-bulong nga ng mga manonood tungkol sa itsura ni Hitler, ngunit nang titigan niya ang audience, biglang tumahimik ang buhong bulwagan. Kalaunan ay binasag ni Hitler ang katahimikan, ngunit hindi niya binasa ang mga linyang nasa script. Ipinaliwanag niyang dapat sana siyang magbiro tungkol sa mga imigrante, ngunit hindi niya ito gagawin. Sinabi niya na ang telebisyon ay isang dakilang imbensyon ng sangkatauhan, ngunit ang mga palabas na ipinapalabas dito ay walang kabuluhan. Malinaw na hindi pa niya napapanood ang Game of Thrones. Binigyang diin ni Hitler ang mga suliranin tulad ng kahirapan at kawalan ng trabaho, at nagbabalan ang mamamayan ay patungo na sa bangin nang hindi nila namamalayan. Numumpa si Hitler na lalabanan ng telebisyon, hindi lamang hanggang sa ipakita ang pagkalugmok ng lipunan, kung hindi hanggang sa mapagtagumpayan niya ito. Nagustuhan ng lahat ang ideya at pumalakpak sila. Dahil sa lumalaking kasikakan ni Hitler, nakaramdam ng inggit si Witzigmann na host. Inutusan ni Bellini si Christoph na ipalabas si Hitler sa lahat ng programa. Nabahala si Christoph dahil nabinggo ang kanyang plano. Sa sumunod na mga eksena, makikitang ini-interview si Hitler sa iba't ibang palabas sa TV at ibinabahagi niyang ang kanyang layunin ay gawing dakila muli ang Alemanya. Napaka-advance ng pelikulang ito sa panahon nito. Lalong sumikat si Hitler at nakipagkita siya sa maraming tao at leader ng mga partido. Nakuha niya ang kanilang loob sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanyang mga ideya. Isang araw, bumisita sina Hitler at Fabian sa punong tanggapan ng NPD sa Berlin. Tinawag niya si Ulf Bern, ang federal chairman ng NPD, at tinanong kung ano na ang nakamit ng kanilang advokasya. Minamaliit ni Hitler si Bern at sinabing na sayang lamang ang maraming taon at napag-iiwanan ng ilang dekada ang kilusan dahil sa kanilang mga salita. Natuwa si Christoph nang dumating ang mga pulis at ang district attorney or DA sa TV studio. Ipinaliwanag nila na naroroon sila dahil sa reklamo o hinggil sa paglabag sa mga batas laban sa hate speech. Tinanong kung ano ang dapat nilang gawin. Agad namang sinabi ni Christoph na maaaring kailangan nilang kansilahin ang palabas ng Führer. Sinabi ng DA na maaari pa rin nilang ipagpatuloy ang pagbo-broadcast. Nakahinga ng maluwag si Bellini habang pilit na nangumiti si Christoph. Pagkaalis ng DA, ibinigay ni Kromayer kay Christoph ang isang liham tungkol sa bayad para sa aso na biniril ni Hitler noong biyahe nila. Masayang tinanggap ito ni Christoph, paniniwalang maaari itong maging paraan upang magkaproblema si Hitler. Sumunod, inilagay si Hitler sa isang TV program kung saan tinanong siyang direkta tungkol sa kanyang mga naging papel noong digmaan. Sumagat si Hitler na nais lamang niyang maabot ang mga tao, ngunit sinabi ng interviewer na hindi maaaring bigyang katwiran ang lahat ng kanyang ginawa. Ipinakita sa kanya ang video ng pagbabaril niya sa aso na labis na ikinagulat ng mga manonood. Nagalit si Hitler at tinakot si interviewer na gagawin niya din ito sa kanya. Dagdag pa niya, gagawin niyang parada ng tangke ang kanilang studio. Lalo pang natuwa si Christoph nang makita ang negatibong reaksyon ng mga tao. Matapos ang mapaminsalang panayam, sinibak si Bellini at si Christoph ang itinalaga bilang bagong manager. Pagkatapos nito, pumunta si Hitler sa bahay ni Fabian at doon tumira. Ipinahayag niya ang kanyang pagkamangha sa tinahak ng landas ng tadhana at sinimulan niyang isulat ang kanyang ikalawang aklat. Mabilis na lumabas sa merkado ang libro. Makalipas ang 3 buwan, sa TV studio, nagtipon ng lahat sa isang pag-uusapan upang talakayin ng malaking pagkalugi ng kumpanya. Naniniwala si Christoph na maliligtas nila ang palabas ni Witzigmann, ngunit ipinaalam ng isang empleyado na siya ay nagbitiw na ng trabaho. Naging balisa at galit si Christoph sa mga empleyadong responsabe sa pagkawala ng palabas. May isang staff na nagmungkahi na ibalik si Hitler, na ikinainteres ni Christoph. Muli niyang hinarap si Hitler at inalak kay Fabian na mamumuhunan siya ng 1 milyong pera sa pelikulang ginagawa ni na Hitler at Fabian kapalit ng pagpapalabas nito sa kanilang istasyon ng TV. Pumunta sina Hitler at Fabian sa bahay ni Kromayer, kung saan nakilala ng lola ni Kromayer si Hitler. Inakusahan niya si Hitler na ginamit ng gas at pinatay ang mga tao. Tinawag niya itong kriminal at sinigawan na lumayas. Sa loob ng kotse, sinabi ni Hitler na nagulat siya na Hudyo pala si Kromayer.
Sinimulan niyang maliitin ng mga Hudyo at tawagin silang mas mababa kaysa tao. Nadismaya si Fabian sa mga kilos at salita ni Hitler. Bumalik sa set, pinakiusap ni Fabian na ulitin kung paano napunta si Hitler sa lugar. Tinanong kung ano ang nangyari bago gumulong ang bola papunta sa kanya sa kagubatan. Ngunit hindi niya ito maalala. Kagabi, umalis si Hitler sa set at napaligiran ng ilang goons. Tinawag nila siyang sagot sa pagbabalik ng Alemanya at sinuntok siya ng malakas sa mukha. Nang magmulat si Hitler, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang ospital sa harap ni Bellini. Samantala, pinapanood ni Fabian ang video footage niya tungkol sa mga bata at soccer. Pinagbasdan niya ito ng mabuti at napansin niyang gumangon si Hitler sa kanyang kinahihigaan. Namangha si Fabian sa natuklasan at agad na nagtungo sa lugar. Doon ay nakita niyang isang karatalang nagsasaad na ito ang makasaysayang lokasyon ng bunker ng Führer. Dali-daling nagtungo si Fabian sa ospital, ngunit hindi niya natagpuan si Hitler. Sinabi ni Bellini na papunta na ito sa shooting set. Ibinulay ni Fabian na si Hitler ay totoong Adolf Hitler, ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Bellini. Nawala sa sarili si Fabian at pinilit niyang ipaliwanag ang kanyang teorya. Tinangkang hulihin ng mga gwardya si Fabian, ngunit siya ay tumakas. Nakapasok si Fabian sa set at tinutukan ng baril si Hitler. Nang tinanong tungkol sa kanyang kakakilanlan, sinabi ni Hitler na hindi naman niya kailanman inaangkin na siya ay ibang tao. Sinabi ni Fabian na niloloko ni Hitler ang mga tao sa pamamagitan ng propaganda. Ngulit sagot ni Hitler, ang mga taong mismo ang pumili ng leader na hayag na ibinahagi ang kanyang mga ideya noong 1933. Dinala ni Fabian si Hitler sa tuktok ng isang gusali habang nakatutok ang baril. Ikinorner niya si Hitler at idineklara siyang monstro. Sumagot si Hitler na ang mga karaniwang tao ang pumili ng isang pambihirang tao at ipinagkatiwala sa kanya ang kapalaran ng bansa. Ipinaliwanag niya na siya ay pinili dahil taglay din ng mga tao ang parehong mga pagpapahalana sa kanilang mga puso. Sa tindi ng galit, binaril si Fabian si Hitler at nahulog siya sa bagsakan mula sa gusali patungo sa kalsada. Maya-maya, narinig ni Fabian ang tinig ni Hitler na nagsasabing walang aliman nang makakaalis sa kanya. At biglang lumitaw si Hitler muli sa likod. Sa sandaling ito, sumigaw si Bellini na cut sa studio at pumalakpak ang lahat. Lumalabas na isa lamang itong shooting ng pelikula at isang random na actor ang gumana kay Fabian. Pagkatapos, hiniling ni Hitler sa lahat na alalahanin ng mga kasamang hindi nakasama. Sa ibang lugar, umiiyak si Kraumeyer habang nakikita si Fabian sa pamamagitan ng maliit na butas sa mental ward. Abala sina Hitler at Bellini sa pagbibigay ng autograph at pagbibigay ng mga panayam habang si Christoph ay sumasamahan sila. Habang dumadaan sila sa tabi ng isang kotse, makikitang gusto ng mga tao sa kalsada si Hitler at binabati sila ng may paggalang. Mag-subscribe sa marami pang ganitong video, i-on ang notifications at mag-like upang makatulong sa channel. Maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo mga ka-recap. Anong masasabi niyo sa movie natin ngayon? Mag-iwan ng komento sa baba. At huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa mga new updates at uploads. Kita-kits sa susunod na kwento. Salamat at mag-iingat tayong lahat!